Salamat sa napakagandang anunsyong ito. Mga ginagalang na panauhin, mga ginang at gino, mga mahal kong kaibigan. Isang malaking karangalan ang makapagsalita sa kumperensyang ito at makapunta sa Israel. Isang bansang ang kasaysayan, katatagan at determinasyon ay nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng pagkaligtas at pagtitiyaga sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ako ay narito mula sa Republika Srpska, isa sa dalawang autonomong entidad ng Bosnia at Herzegovina, dalang isang mensahe na parehong politikal at lubos na makatao. Ito ay isang mensahe tungkol sa kalayaan, tungkol sa soberanya, tungkol sa bigat na makasaysayang alaala at sa lakas ng pagkakakilanlan. Responsibilidad nating ipagtanggol ang sarili laban sa puwersang nababanta sa kapayapaan, katatagan at pag-iral. Nasa panahon tayo ng malaking pagbabago sa pandaigdigang politika. Hinihamon na ngayon ang mga palagay na humubog sa pandaigdigang kaayusan pagkatapos ng Cold War. Ang mga dating panrehiyong banta sa seguridad ay naging pandaigdigan na. Sa ganitong mga panahon, inaasahan ng mga bansa na magbigay ng sagot sa mga pangunahing tanong tulad ng, sino ba tayo? Anong pagpapahalaga ang ating ipinaglalaban? Anong aral ang natutunan natin sa kasaysayan? Gaano tayo kahanda upang panatilihin ang ating kalayaan? Hinarap na ng Israel ang mga tanong na ito. Mula pa noong ito ay isinilang, napapaligiran ng pagkapoot at paulit-ulit na hinamon ng mga nagdududa, hindi lang sa mga pulisya nito, kundi pati na rin sa karapatan nitong umiral. Ipinakita ng Israel ang isang kahangahangang bagay na ang isang bansa ay maaaring manatiling demokratiko, makabago, masagana at malaya kahit na patuloy na humaharap sa mga banta sa seguridad. Sa mahabang panahon ng pag-uusig, natutunan ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay nangangailangan ng lakas, pagkakaisa, tiwala sa sarili, at malinaw na pag-unawa sa tama at mali. Sa pagitan ng mga gustong mapayapa at ng mga nais ng pagkawasak. Ang kwento ng Israel ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral na malalim na tumatagos sa mga Serbiyano mula sa Republika Srpska. Hindi dapat manatiling tahimik ang mga tao habang iba ang nagdedesisyon ng kanilang kapalaran. Our histories. Magkaiba man ang kasaysayan natin, kapansin-pansin pa rin ang pagkakatulad ng ating karanasan. Parehong naranasan ng mga Hudyo at ng mga Serbiyano ang mga panahon ng halos pagkalipol, pag-uusig, pagpapaalis, paninira at mga pagtatangkang burahin o baguhin ang aming mga karanasan sa kasaysayan. Pareho naming natutunan ng alaala ng kasaysayan ay hindi pabigat kundi kailangan. Nalaman naming pareho na ang kalayaan ay hindi pwedeng ipasa at ang soberanya ay hindi lang legal na konsepto kundi mahalaga para sa pampulitika at pambansang kaligtasan. Ang kalayaan ay hindi kailanman ibinigay sa atin bilang isang regalo. Lagi itong nakakamit sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang kalayaan ay hindi minsan lang ibinibigay at panghabambuhay na sigurado. Kailangang patuloy itong ipaglaban sa politika, moralidad, institusyon at kung kailangan, pisikal. Ang bawat henerasyon ay dapat paghirapan at ipasa ng may danggal ang karapatan sa susunod. Marahil, wala nang mas malinaw na pagpapakita ng pagkakaunawaang ito kaysa sa mga trahedya ng ikadalawampung siglo. Ang mga Hudyo ay nagdusa ng Holocaust. Ang mga Serbiyano ay nagdusa ng genocide sa malayang estado ng Croatia. Sa mga lugar tulad ng Jasenovac, isa sa mga pinakakakilakilabot na concentration camp sa sinakop na Europa, kung saan 700,000 Serbiyano-Hudyo at Roma ang sistematikong pinuksa dahil lamang sa kung sino sila. Iba-iba man ang pinagmulan ng mga biktima, iisa lang ang kasamaan na tumarget sa kanila. Tinuruan na ikadalawampung siglo ang mga Hudyo at mga Serbiyano na isang masakit na aral. Nagsisimula ang put sa mga salita, nagpapatuloy sa diskriminasyon at nagtatapos sa karahasan. Matagal na handa ang daan patungong Auschwitz at Jasenovac bago dumating ang unang mga biktima. Ang pinagsamang pagdurusa ay lumika ng ugnayan ng pag-unawa na nananatili hanggang ngayon. Nangganganib maulit ang trahedya sa mga bansang nakakalimot sa kanilang mga biktima. Ang pag-alala ay para matiyak na makikilala ng susunod na henerasyon ang kasamaan bago ito muling lumitaw. Para sa mga Serbiyano, ang Jasenovac ay hindi lang paalala ng ikalawang digmaang pandaigdig.
Ito rin ay paalala na noong kaguluhan ng dekada 90, may mga taong nagtangkang ipagpatuloy ang nasimulan doon. Sinubuno kanilang burahin tayo noon. Ngayon, may ilan namang gustong gawin ito sa politika. Pinapahina ang ating institusyon, pagkakakilanlan, at karapatang konstitusyonal. Nag-iba ang paraan ng kasaysayan, pero kadalasan pareho lang ang layunin nito. Matapos ang malagim na pag-atake noong Oktubre 7, makatuwirang asahan ang pagkondena mula sa lahat ng demokratikong lipunan sa mundo. Sa maraming bahagi ng mundo, kabilang ang rehiyong mayoryang Bosniang Muslim sa Bosnia, nasaksihan natin ang isang lubhang nakakabahalang bagay. Pagsisisikap gawing relatibo ang masaker, bigyang katwiran ng gumawa, o baluktutin ang katotohanan sa paglalarawan sa mga biktima bilang inaakusahan. Sa halip na magkaisa para sa mga inosenteng sibilyan na pinatay, dinukot, pinahirapan at tinakot, marami ang piniling makiisa sa pananaw ng mga gumawa ng krimen. Ang mga demonstrasyong iniharap bilang opinyong pampulitika ay kadalasang dumalampas at nagiging lantarang pagkapuot sa Israel at minsan pati sa mga Hudyo. Ang Republika Srpska ay pumili ng ibang landas. Nauunawaan ng aming institusyon, pamunuan at mamamayan ang seguridad na alalahanin ng Israel dahil kinikilala namin ang simpleng prinsipyong ito. Hindi mabubuhay ang bayan kung patitiisin sila sa gustong wasakin sila. At walang bansa ang magtatagal kung kailangan nilang humingi ng pahintulot mula sa kanilang mga kaaway para mabuhay. Bilang mga Serb, matatag kaming naninindigan na panatilihin ang aming pagkakakilanglan at gamitin ang mga karapatang ibinigay ng Dayton Peace Agreement at aming konstitusyon. Sa loob ng mga dekada, iba ang nagpasya kung sino ang mga Serb, ano ang Republika Srpska at ang aming kalagayan sa Bosnia at Herzegovina. Hindi namin tinatanggap ang ganoong paraan. Ang aming posisyon ay ayon sa konstitusyon. Hindi namin hahayaang ibang tao ang magtakda ng aming pagkakakilanlan. Karapatan naming magtakda ng aming pagkakakilanlan, kapalaran, pinahahalagahan at kinabukasan. Ang mga nagbibigay ng karapatan sa iba na tukuyin sila at sumusuko sa sariling pagkakakilanlan ay nawawala rin ang karapatang pamunuan ang sarili. Mas mahalaga pa sa amin ang prinsipyong ito dito sa Bosnia at Herzegovina. 3 dekada matapos ang Dayton Peace Agreement, patuloy pa ring hinaharap ng Bosnia at Herzegovina ang mga isyu ng soberanya, dehitimasyon at demokratikong pananagutan. Kadalasan, napapansin lang ng mga internasyonal na tagapanood ang epekto ng krisis pampulitika sa Bosnia at Herzegovina, ngunit hindi ang mga sanhi nito. At hindi lang ito ang tanging lugar sa mundo kung saan ito nangyayari. Ang katotohanan ay nananatiling tanging bansa sa makabagong Europa, ang Bosnia at Herzegovina, kung saan may isang dayuhang opisyal na hindi halal na maling nagaangkin. May kapangyarihang magpatupad o baguhin ang batas, tanggalin ang mga halal na opisyal, baguhin ang kasunduang konstitusyonal at parusahan ang mga partido, habang walang karapatan ang mga mamamayan na questionin ang mga desisyong ito sa hukuman. May mga karanasan kami na hindi may isip sa demokratikong lipunan. Halimbawa, binago ang mga patakaran sa eleksyon mismong araw ng halalan. Binago ang mga kaayusang konstitusyonal para buuin ang mga koalisyong mamamahala. Tinanggal ang mga halal na opisyal sa puwesto dahil sa politikal na motibo at hindi ayon sa konstitusyon. Pinatawan ng pinansyal na parusa ang mga partidong pampulitika sa labas ng karaniwang proseso ng demokrasya. Binago ng taong iyon ang batas kriminal upang usigin ang mga halal na lider pampulitika na tumangging sumunod sa mga desisyong ipinataw ng mga banyagang opisyal. Mga ginang at gino, ang mga ganitong gawain ay hindi may isip na mangyari sa Israel, sa Estados Unidos o sa alinmang bansa sa Europa. Oo, madalas nilang sinasabing kailangan ito kapag ipinatutupad sa Bosnia at Herzegovina. Kapag tumututol ang Republika Srpska sa mga ganitong gawain at masasamang hakbang, inilalarawan kami bilang mga rebelde na sumisira sa Bosnia at Herzegovina. Laging itinataguyod ng Republika Srpska ang dialogo, kaayusang konstitusyonal at paggalang sa Dayton Peace Agreement.
Naniwala kami na ang pangmatagalang solusyon ay maaari lamang dumitaw sa pamamagitan ng mga panloob na kasunduan at hindi kailanman sa pamamagitan ng mga ipinapatao mula sa labas. Bukod sa debateng konstitusyonal, may isa pang hamon na kailangang pagnilayan ng tapat. Hindi lubos maunawaan ang mga problemang kinakaharap ng Bosnia at Herzegovina na yon kung hindi isa sa alang-alang ang epekto ng mga radikal na kilusang Islamista na pumasok sa bansa noong digmaan noong dekada 90. Libu-libong dayuhang mujahidin mula gitnang silangan, hilagang Aprika at Asya ang dumating at marami sa kanila ang nanatili matapos ang digmaan. May ilan ding naging mamamayan doon. Hindi agad nawala ang mga network na itinatag nila kahit matapos ang kasunduan sa kapayapaan. Nagpatuloy ang kanilang ideolohikal na impluensya kahit matagal nang natapos ang digmaan na humubog sa ilang bahagi ng panlipunan at pampulitikang kalagayan ng Bosnia. Dito, ang papel ng Iran ay nararapat bigyang pansin dahil hindi ito basta naging tahimik na tagamasid lamang sa labanan sa Bosnia. Malaki ang presensya ng mga estrukturang militar, mga serbisyong paniktik, tagapayo at kaugnay na organisasyon ng Iran sa Bosnia noong digmaan. Ang mga infrastruktura at ugnayang nabuo noon ay nag-iwan ng matagalang epekto sa politika at ideolohiya. Hanggang ngayon, hayagang ginugunita at pinupuri ng mga opisyal na kinatawan ng Iran at iba pang aktor sa Sarajevo ang tinatawag na martir at tagapangalaga at inilalarawan ang mga seremonyang ito bilang makasaysayang pag-alala. Kasabay nito, pinalalakas nila ang ideological na naratibo at impluensya nito sa Bosnia. Ang issue ay hindi ang relihiyon. Ang issue ay nasa radikal na ideolohiya at ekstremismong politika na ginagamit ang relihiyon bilang kasangkapan para sa mobilisasyon, radikalisasyon at sa huli, tunggalian. Ang layunin ng mga ganitong kilusan ay gawing ideolohiyang politikal ang relihiyon at gawing instrumento ng pananakop ng relihiyon ang Estado. Hindi bago ang hamong ito sa Bosnia at kahit saan pa. Ang ideological na ugat ng pananaw na ito sa Bosnia ay nagmula sa mga isinulat ni Alija Izetbegovic, leader ng mga Bosnian Muslim noong 1990s, na nagsabing hindi maaring magkaroon ng kapayapaan o pagkakaisa sa pagitan ng isang Islamikong pampulitikang kaayusan at mga institusyong hindi Islamiko. Hindi tugma ang pananaw na ito sa prinsipyo ng pluralistikong demokrasya. May ilang tagapagpatupad ng pulisya sa kanluran na sinubukang kumbinsihin tayo at siguro pati ang sarili nila na kayang palambutin o pamahalaan ang mga ganitong kilusan. Paulit-ulit nang ipinakita ng karanasan ang kabaliktaran na tuwing lumilitaw ang mga radikal na Islamistang kilusan, tiyak nilang sinisira ang mga demokratikong institusyon, pinapalaganap ang hindi pagtanggap sa iba, at nag-uudyok ng karahasan at kaguluhan. Nauunawaan ng Israel ang katotohanan ito dahil araw-araw nila itong hinaharap. Ngunit ang hamon ay lagpas pa sa hangganan ng kahit anong bansa. Ito ay isang labanan sa pagitan ng sibilisasyon at ekstremismo, sa pagitan ng mga malalayang lipunan at mararahas na ideolohiya. Ito ay pagpili sa pagitan ng nagnanais ng kapayapaan at ng naghahangad ng paghahari, at pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatanggol ng buhay at ng mga niluluwalhati ang kamatayan. Dahil dito, dapat mas magtulungan ang mga demokratikong lipunan ngayon. Kailangang magbahagi sila ng impormasyon at palakasin ang ugnayang pangseguridad laban sa ekstremistang network. Alam ng mga mamamayang Serbiyano mula sa masakit na karanasan na ang mga nagnais na mawala kami ay bihirang sila mismo mawala. Binago lang nila ang paraan nila. Isang siglo na nilang tinangkang burahin kami sa pamamagitan ng mga kampo at malawakang patayan. Sa pamamagitan ng political engineering, historical revisionism at pagtatangkang alisin ang mga karapatang ginagarantiyahan ng konstitusyon at internasyonal na kasunduan. Kaya nananatiling tapat ang Republika Srpska sa pagtatanggol ng kanyang pagkakakilanlan, posisyong konstitusyonal at demokratikong lehitimasyon. Hindi dahil naghahanap kami ng alitan, kundi dahil itinuro sa amin ng kasaysayan na ang kalayaan ay nananatili lamang kapag may mga taong handang ipaglaban ito. Ang katotohanan ito ay lubos na alam ng parehong mga Serbiyano at mga Hudyo. Tungkulin nating hubugin ang kinabukasan, ingatan ang mga halaga at magtulungan para sa mas ligtas na mundo sa susunod na henerasyon. Magsama-sama tayo. Ipagpatuloy natin ang pagtutulungan laban sa antisemitismo at ekstremismo.
Magsama-sama tayo at ipagpatuloy natin ang pagtutulungan sa pagtatanggol ng kalayaan. Ang kinabukasan ay para sa mga handang ipaglaban ito, tulad natin. Maraming salamat sa inyong atensyon.